Amen? Amen. Minsan kasi nauudot yung bunga eh. Mamumunga na, tagatapos, babalik pa sa dati. Eh, matyaga ang Diyos eh. Matyaga ang Panginoon. Kung mabasa natin sa Lucas 13, 6. Tingnan natin dito. Mabilis lang po ito. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mainip. Lucas 13, Lucas 13, Luke 13. Ito, tapos talinghaga ito may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapangalaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Putulin mo na at nakakaskip lang iyan. Nakakasikip lang pala sa simbahan. Siguro. Tapos dito, ngunit sumagot ng tagapangalaga, huwag po muna nating putulin. Ngayon, hukayan ko po ng palibot at lalagyan ko ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon, kung hindi pa, saka po ninyo putulin. Talinhaga po ito. Kung titignan natin about fruits din ito. Hindi na ibig sabihin, ang Panginoon naghahanap ng bunga. Binigyan ka ng 3 taon lang. Dapat mamunga ka na. Talinhaga ito eh. 3 taon na akong nagpupunta rito. Tinitingnan ko ngayon may bunga, aking matitikman. Sabi niya, wala akong makita. Walang bunga, sabi niya, putulin mo na lang dahil nakakasikip lang. Minsan maraming simbahan na ganyan, ang daming tao, no? Amen? Amen. Pero marami pala nakakasikip. Yung mga walang bunga, kasi hinahanap ng Diyos ang bunga ng bawat isa. Amen. Kaya nung matyaga minsan ng Panginoon, huwag ko muna. Hukayan ko muna, baka sakaling mabunga. Lalagyan ko ng pataba. Pero ninyo, mahalaga po ang bunga. Akala po ninyo ang Kristyanismo ay pagtanggap lang, pagkatapos ay langit na. Hindi po. Nabubuhay pa tayo sa lupa. Nais pakita ng Diyos yung kaligtasan mo, ipapakita ng Diyos sa madla. Na ikaw ay taong nagbubunga. Amen. Amen. Hallelujah! Tuloy tayo. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ang salita ng Diyos ang naglilinis. Amen? Amen. Amen. Kaya kapag hindi ka attention sa mga salita, sa mga message, sa mga mensahe, lalabas ka dyan, ganun ka pa rin. Walang nalinis. Kaya kung attention ka sa mga salita ng Diyos, nakikita mo, wow, ito pala yung gusto ng Diyos sa akin. Ganito pala yung nais ng Panginoon. Umuunlad ka. Amen. 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 Nalilinis ka ng salita ng Diyos. Ito yung gunting ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya dapat nagbabasa ka ng Bible. Hallelujah. Amen. Dapat nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, nagsasalita siya sa atin. Amen. Amen. Nagtuturo siya sa atin. Nagpapahayag siya sa atin. Salamat na sa Lord every morning devotion namin. Pag may salita pa, Amen! Yung nakikita namin yung salita ng Diyos, nag-i-stir up sa amin. Nagpapalakas, nagpapalago. Mahalaga po ang salita ng Diyos. Tingnan niyo mamaya, tingnan natin yan. Kaya ang salita ng Diyos ay naglilinis. Nalinis na kayo, mga salita ko sinabi sa inyo. Sabi niya rito, manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Amen. Hello? Amen. Manatili ka sa Panginoon at manatili sa inyo. Siya sa inyo. Eh kung hindi ka nanatili, ano ibig sabihin? Tingnan niyo sinabi niya. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Kung hindi ka manatili sa Kanya,
mananatili ba siya sa inyo? Hindi. Sabi niya, mananatili ako sa inyo. Sabi niya sa Bible na, lumapit kayo sa akin at lalapit ako sa inyo. Amen. Amen. Bilang anak ng Diyos, ikaw yung lumapit, ikaw yung manatili ka sa Panginoon. Sabi niya rito, hindi nagbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Amen. Yun ang dahilan. Bakit hindi nagbubunga ang isang Kristiyano? Hindi nababago ang ibig sabihin. Bakit hindi siya nababago? Kasi hindi siya nananatili. Sabi niya rito, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nanatili sa akin. Amen. Amen. Kaya kung pananatili mo lang sa Panginoon, ay dito sa simbahan, pag simbahan, yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Paglabas mo, wow! Iba na naman. Para ka nag-transform. Pag yung simbahan, ang holy-holy mo. Pero pag labas mo, kita mo yung mga barkado. Hello! Amen. Kasi kahit lumabas ka, dapat nanatili ka sa Panginoon. Yes. Amen? Kahit nasa school ka, dapat nanatili ka sa Panginoon. Kahit nasa trabaho ka, dapat Amen. nanatili ka sa Panginoon. Amen. Ikaw may pagsubok sa trabaho mo. Manatili Ang ka. kaaway, iniinis ka. Di ang response mo, inis din. Hindi ako, nanatili ka sa Panginoon. Ang response mo, mabuti. Dahil nakikita sa iyo, yung bunga. Amen. Amen. Mahalaga po ang bunga. Tandaan yan, habang nabubuhay ka. Pag mula alagaan yung sakit mo, hindi lang yung mahalaga. Ang mahalaga yung bunga. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Ano ba yung bunga? Ano ba yung pansimulang bunga natin? Wala pa tayo sa bunga, ha? Bilang isang mananampalataya, bago sa Panginoon, meron kang bungang, may lalabas na bunga sa iyo. Alam niyo sa una? Una-una, pagsamba. Kasi dapat yan ang nakikita sa iyo bilang isang nanampalataya. Kasi nung una, di ba, nung bago ka pa lang sa Panginoon, pagpasok mo sa church, nag-aawitan, ang saya, saan mo? Okay na, agano ka. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Yeah. Di kayo dito. Huwag kayo sa cellphone. Amen. Kasi, bakit hanggang ngayon? Ilang taon ka na sa Lord? Pagdating sa pagsamad, there was in the city, there and in the world. Ang ganda ng mensahe ng awit. Grabe. Dapat na, tumatanong ka nun. Amen. Sumasagot. Amen. Amen. Kasi, makita niyo yung natural natin, pag sa labas, halimbawa artista, di ba pag pumalakpak ka, yes! Di ba? Yun yung truth. Yun yung truth mo. Yung totoo ka eh. Yun eh. Di ba? Pero sa Panginoon, ang pagsamba, yung para sa Panginoon, from the Spirit, kami, in spirit and in truth. Kasi alam mo ninyo ang sumasamba sa Diyos? Ito ang pagor ng isang sumasamba sa Diyos. Hinahanap ng Diyos. Amen. John chapter 4. Sabi niya, hinahanap ng Diyos yung mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Hahanapin ka, ilulukay ka ng Lord kahit nasaan ka, kahit nasa ilalim ka ng lupa. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Yun ang sabi ng Diyos eh. Ilulukay ka niya. Hallelujah. Amen. Hahanapin ka. In spirit and in truth. Bakit spirit and truth? By faith and yung truth mo. Spirit kasi faith. Kaya sa ating awitan, prepare our faith in truth, through worship. O, konting arrangement sa mga worship leader. Di ba sa awit, yung lyrics, piniprepare lang yung faith mo. Men, papunta doon sa truth. Saan yung truth? Doon sa truth, yung makapag-express ka ng lahat ng nasa iyo.
Amen. 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 Yun yung pagpasok ng melody of praise. Kasi sa melody of praise, mas mahaba yun. Kasi yung awit nag-prepare lang sa'yo. Prepare lang yung faith. Pagdating sa melody of praise, yun yung truth mo, kaya ka nakakasigaw. Amen. Kaya ka nakakalundag. Amen. Bakit? This is the pattern of the Israel. Sabi niya, ang panuntunan ibinigay sa Israel sa pagsamba. Amen. Kaya dapat may pattern tayo na pagsamba sa Israel. Amen! Amen. Isang bunga pa lang yan, ha? Marami pong bunga. Pagsamba! Napakalaga po ng pagsamba. Amen. Nalala ko na naman. Yung aming, member nung sa Tanawan. Nabalian po ng backbone. Kasi bumuhat, yung tanda na po 80 plus na eh. Tumulong siya na bumuhat ng bangka, malaking bangka. Nag-crack tong backbone niya, lumihis. Hindi sabi ng doktor ako, dapat kayo naka-brace na lang dahil hindi na pwede yung, yung likod. Amen, nung sumasamba, kumikilos ang Espiritu ng Diyos, sabi niya, hindi ako pwedeng ganiray. Batanggay po, hindi ako pwedeng ganiray, kaya gusto kong sumamba. Sabi, tumakbo sa CR, hinubad yung kanyang brace, malaking brace eh. Tapos tumasok sa loob ng church, pagsapat sa loob ng church, lumundag. Paglundag, natumba. Natakot po ako. Alam ko may diferensya siya, nung aabutin ko kayo, biglang tumayo. Sabi ko, ano yun? Hindi, natumba na naman, tapos tumayo. Sabi ko, Lord, sabi ng Lord, that's the dance of David. Amen. David dance. Hallelujah. Hallelujah. Ano yung pagkatapos ng service, sabi niya, wala, magaling na ako. Ganun siya, magaling na ako. Praise God. Because of worship. Amen. Mahalaga po magsamba. At alam niyo sa truth, the melody of praise, you can shout everything. Alam mo, may suliranin ka, may diranas ka, may karamdaman ka. Shout unto the Lord with a voice of triumph. Amen. Doon makikita ka ng Diyos. At yung kailangan mo ibibigay sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. Unang bunga pa lang yan, pagsamba. Pangalawang bunga, tithes, offering. Mahirap din po. Nalubago pa lang. Hirap yan. Dahil walang mahirap pagbigay. Yung malaki tinatanggap at saka yung maliit ang tinatanggap. Kasi pag malaki, Lord, malaki masyado. Happy na lang. Ang dami nakarelate. Dati maliit naman, Wala na nga eh. True. Tamaan may bungkol eh. nangyari sa amin ang mag-asawa. Sinali sa ako ng Lord. Ginagawa ko, iniipit ko pa sa Bible yung pera, yung sweldo ko eh. Jesus name, palagay mo, Jesus name. Hindi ako nagtatights. Darating yung katapusan, ay, ubus na. Mangungutang na naman. Ano mo sikreto, Lord? Sabi ko, mag-asawa, nag-usap. Mag-tights tayo. Sige. Ay, magta-tights kami. Yun na lang yung pera namin. Tsaka pamasahin na lang, pamunta ng trabaho. Sabi ko, yung puso, sinimar ka. Ibibigay ito po ito, Panginoon. Kahit wala na kami pera, Jesus name. Nagre-reklamo pa, no? Binigay, pagpunta namin sa opisina, sabi ng wife ko, Ne, akyat tayo sa taas, kain tayo. Restaurant sa taas. Huh! Sabi ko, hindi, ikaw na lang. Alam ko kasi wala kang pera. Ikaw na lang, sabi ko. Akala ko, isasama siya ng mga kasama niya sa office. Hindi, sabi niya, may pera ako. Wah! Nagulat ako. Pero mo, papalit nung 75 pesos eh, 300 pesos. Nung araw, malaki yun. Amen. 3,000 na yun nung araw. Eh, ang galunggong nun, 8 pesos lang. Wow. Yun yun.
Ang mura pa dati. Kumain kami, nagsaya kami. Magmula nun, bless kami ng Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, kahit sinabi, alam niyo pa ano? Ang dami kasing preach na ano eh, sablay eh. Alam niyo, kahit offering, ito yung pagmamahal mo sa Diyos. Amen. Sabi nga, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Wala ka naman may ibigay sa Panginoon eh. Kundi pets lang, alam niyo si Abraham, nung pasimula niya makilala ang Diyos at nagtagumpay sa labanan, ang naisip niya agad, mag-tithe sa Panginoon. Hinanap niya si Melchizedek at binigay niya yung kanyang tithes. Ibig sabihin, yun yung kanyang pagmamahal sa Diyos. Kasi kung pagmamahal ang pagbibigay mo, hindi ka angal. Malaki man o maliit. Amen. Amen. Kahit 1 million pa yung tithes mo eh. Na-experience ko yan. Hindi ka angal. Bakit mo yung pagbibigyan mo? Ilang beses. Ano eh? Amen. Mahal mo ang Diyos kaya ibibigay mo yan kahit 1 million yan. Amen. Hallelujah. Hindi ka siya. Kailangan bag. Bag na. Natin to. Touchy case. Kasi, wala ba kayong naiibigyan na yun? Ang pangalan nitong church is blessed. Yes. Hallelujah. May sabihin lahat ng tao nito. Amen. Darating ang araw na ang offering dito. Amen. Kasi blessed house of worship. Kasi kung maiintindihan natin ang pagbibigay, ay nagpapahayag ng pagmamahal mo sa Diyos. Amen. Lahat ito, pananampalataya in the spirit lahat ito. Kasi worship yun eh. Worship din po ang pagbibigay. Amen. And you give it from your spirit at binigay mo, that's your truth. Amen. 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 Faith mo na. At ibinigay mo, truth mo, inabot mo na. Yun ang truth mo. Amen? Yes. Hallelujah. Amen. Kaya ganun ka sana, ibibless ka ng Diyos. Kasi alam mo yung gospel is blessing. Hindi Amen. mo puro pagsubok. Gospel, no? Nananampalataya sa Panginoon. Every Sunday, salamat po sa mga pagsubok ginawa niya ako. Every Sunday, salamat po. Kung nakakain ka. Hindi po gano'n ang gospel. Amen. Amen. Gospel is a blessing. Yes. Abundance of blessing. Kasama po Amen. yung bunga eh. Ang bunga po yung pagpapala. Amen. Kasama po yan sa bunga natin. Amen? Yes. Bakit po gumagawa na? Nakahilista rin lahat ang gagawin natin. Sa outline dito, outline ba ito? Hindi, expository ito eh. Nakalista lahat. O, tuloy tayo. 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang natili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. O, sikreto pala, para magbunga ka, kailangan manatili ka sa Panginoon. Amen! Amen. Hallelujah! Upang magbunga ng sagana. Upang yung bunga mo hindi maudlot. Amen. Alam niyo, may kaaway kasi. Alam mo, kaaway, gusto niya, hindi magbunga ang bawat Kristiyano. Dahil pag magbunga ka, wala kang ipapahayag kundi si Kristo sa buhay mo. Amen. Ang bunga kasi yung buhay natin. Eto, sabi niya, ako ang puno, kayo ang sanga. Idinugtong kayo, pinutol ang Israel, dinugtong ka. Pero nung dinugtong ka, bago ka na. Nakadugtong ka na sa Panginoon. Kaya ang sinisip-sip kong katas o dagta ay ang dagta mula sa Diyos. Kaya ang lumalabas na karakter sa'yo, yung karakter ng puno. Ang ibig sabihin ng bunga, yung karakter ni Christ ang nakikita sa atin. Yun yung pangarap ng Panginoon bago palikhain ang sanlibutan that I will make a nation like me. Amen. Sabi ng Bible. Kaya ka nga iligtas eh. Amen? Kaya sabi niya, kailangan manatili tayo sa Kanya.
Dahil tayo pwede magbunga. Yung bunga natin, yung sarili natin bunga, ay, napapanis po. At nabubulok. Yung bunga natin may hangganan. Yung bite mo, may hangganan yan. Mabait ka ngayon, bukas, sumpungin ka na naman. Bukas, naiinis ka na naman. Pero pag bunga galing sa Panginoon, kahit nakakainis, kahit nakabwisit, Ngingiti na lang. kasi bunga mula sa Diyos eh. Amen. 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 At alam mo yung bunga? Isa lang naman sinabing bunga dito eh. Galatians 5:22-23. Sabi niya, ang bunga ay, ito sabi rito, bunga ng Espiritu. Fruit of the Spirit. Hindi sinabing fruits of the Spirit. Bunga ng Espiritu. Isang bunga lang siya. But Amen. many components. Yes. Yan. Ang unang bunga ay pag-ibig. Amen. Amen. Bakit kailangan mo na yung pag-ibig? Kasi yung pag-ibig, Mahirap siya yung gawin. maglalabas ng kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipili sa sarili. From love. Amen. Amen! Hallelujah. Kasi hindi ka pwedeng mayroon ng kagalakan kung wala kang pag-ibig. Hindi ka Yes. pwede magkaroon ng kapayapaan kung wala kang pag-ibig. Amen. Kaya magsisimula ay pag-ibig. Doon sa pag-ibig, lalabas lahat yung walo. Amen. Amen? Hallelujah. Yes. Kahit ayaw mo, hindi talaga. Parang kang ano, parang yung lalabas talaga yan. Kahit hindi mo pilitin. Super saiyan. Amen? Yung minsan kasi pinipilit yung bunga. Lord, gusto ko ng bunga. Pag-ibig. Kaya ng Israel, di ba? They all effort. Ang Israel kasi sarili lang gawa, sarili lakas. Kaya nag-fail. Kaya every year, naghahandog sila para sa kanilang mga kasalanan. Every year po yun. Sa atin hindi. Minsan lang. Minsan lang handog ang ating Panginoong Jesus. Amen. 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 May Espiritu Santo para Thank tayo you, Jesus. pagbuhayin. Ang Espiritu ang tumutulong sa atin upang tayo magbunga. So mga pagsubok ng dumarating sa ating buhay, hindi mo na mamalayan, doon na lumalabas yung bunga mo. Iyak ka na, iyak ka na. Lord, tulungan mo. Ama, samahan mo ako. Hindi mo alam, sa iyong pagpapakababa sa Panginoon, sa iyong paglapit sa Panginoon, lumalabas na yung bunga mo. Nakikita na yung bunga mo. Amen. Amen. Hindi mo sarili lakas. Amen. Not by my. Kailangan magiging masipag ako sa ministry. Okay lang maging masipag. Kailangan maging masisipag ako sa devotion. Kailangan ako magsipag sa devotion. Para magbunga ako. Hindi po. Ang Diyos, ang Holy Spirit, ang nagpabubunga sa iyo. Hindi mo na mamalaya yung dumating na mga problema. Bakit problema? Kinaliwa ako ng asawa ko. Hindi mo na. Yung pala habang gumaganong ka, lumalabas na yung bunga mo. At nakarinig ka ng salita ng Diyos. Man, pumapayapa ka. Amen. At pumapayapa ka, nakalabas na yung bunga mo. Dahil pumayapa ka na. Amen. Amen. Hindi makapatawad ko siya. Oh! Pero hindi ko siya makakalimutan. Napatawad ka pero hindi nakakalimutan yung ginawa. Hindi mo ngayon. Amen. Kung nagpatawad ka, yes, Lord. Pinatawad ko na siya. Kahit iniwan niya. Praise God. Dahil kasi ganyan eh. Okay? Amen. Pero pag tayo nagbubunga, lahat dalalampasan natin. Amen. Kasi nakikita sa atin yung pag-ibig. Yes. Kahit wala na yung asawa mo, nakangiti ka. Tumatawa ka. Di ba?
Amen. Ngayon, tandaan ninyo, nagsisimula sa pag-ibig ang bunga ng Espiritu. Amen. It will create in you the love of God. Kasi ito yung character niya, ito yung dagta na tinataglay mo mula sa Panginoon. Kasi kahit ayaw mo, dadaloy talaga sa iyan. Kung anak ka ng Diyos, hindi pwedeng hindi dumaloy sa iyo yung dagta mula sa puno. Dahil naidugtong ka sa Kanya. Maliban na kahit anong gawin mo, ay walang mangyari dahil putol ka na. Pag putol ka na, kahit anong gawin mo, hindi ka magbubunga. Amen? Amen. Ito yung susi natin pag-akyat sa langit. Kaya ang Lord tuwan-tuwa pagsalubong sa atin. Bakit? Kasi kamukha niya tayong lahat. Amen. Amen. Amen? Kamukha natin siya. Dito pa lang sa lupa, nililikha na tayong ganun. Tinapractice. Amen. Mahaba. Ayos ba? Ayos ba? Amen. Amen. Sabi niya rito, yung wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Wala tayong may pagbayabang. Wala tayong magagawa. Hindi tayo pwedeng mamunga kung hiwalay tayo sa Panginoon. Kaya dapat tayong laging nananatili sa Diyos. Huwag Amen. tayong aalis. Ano mang suliranin, ano mang dinadaanan natin, kapit sa Panginoon. Manatili sa Panginoon. Amen. Na lahat ng dadaanan mo, malalampasan mo kasi dinadaanan mo. Amen. Amen! Yes. Hindi ka nag-i-standby! Hindi ka kasi iba nag-i-standby eh. Bakit? Ano ba? Babago ba ako? Pasugit na ako eh! Ganito na ako sinilang, ganito na ako! Hindi po pwede! Amen. Hindi po pwede! Kasi dumadali siya yung babaguhin ka talaga ng Panginoon. Kung ayaw iupog ka. Amen. Palo. Oo! Ano lang yung termino ko, pero ganun po mangyayari yung isang iupog ka ng Panginoon. Para matauhan ka. Tapos marirealize mo, Lord, nga pala. I'm sorry, Lord, patawad, Lord. Ibabalis na patawad ng Panginoon. Kasi tayo na sa biyaya ng Diyos. Yun po ang biyaya. Amen. Ang Diyos ay nagpapatawad kahit anong nagawa nating pagkakamali. Amen. Lagi tayong inaantay ng Panginoon. Amen? Ganun po ang mahal ng Diyos. Amen. Sabi niya rito, ang hindi na napili sa akin, gaya ng sanga, ay tinitipon, tinatapon, at natutuyo. At ganoong mga sanga ay titipunin, tinitipon, iyahagi sa apoy at susulugin. Patay. Matakot ka! Amen. Susunugin pala. Ito Lago. ang sinasabi na nito, impyerno na. Expose natin yung Bible. Yung sinasabi ng Bible eh. Amen. Kapag pinutol ka, sabi niya, isasantabi ka na lang, hindi ka napapansinin. Tapos titipunin ka sa huling araw, tapos itatapon ka at susunugin. Jacket. Oh, Gusto niya? no. Sige. Yun po ang katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Tayo na sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Pero makita natin, may kalupitan din ng Diyos. Sabi sa Romans 11, dito natin makikita ang kalupitan at kabutihan at kalupitan ng Diyos. Amen. Pag kasi kaligtasan, expose natin lahat, ibuka natin yung ating pananaw sa kaligtasan. Hindi kaligtasan, I received Jesus Christ as my personal Savior. I am saved! Kahit anong gawin ko, saved na ako. Yes, amen! Dahil nasa Panginoon ako, hindi ka nasa Panginoon. Kung wala ka sa Panginoon, kung hindi ka namumuhay, sa layunin ng Diyos, wala ka sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin, yun yung malinaw doon. Amen? O, dito tayo. Tandaan nyo yun ha. Amen. Yung hindi nagbubunga, pinuputol, at natutuyo, at susunugin. 7. Kung nanatili kayo sa akin, at nanatili sa inyo ang aking mga salita. Paano pala manatili sa Diyos? Kung tayo nanatili sa Kanyang salita. Amen. Yun ang ibig sabihin na tayo nanatili sa Panginoon. We stick on the Word of God. Binubulay-bulay natin, ninanamnam natin,
ang salita ng Diyos. Alam niyo itong ating pinag-aralan, mula nung sabihin na ako magpipreach, ito lang binabasa ko gabi-gabi. Ito lang binabasa ko gabi-gabi. Lord, anoint this word. Lord, anoint me, Lord. Anoint your people, Lord. Gabi-gabi ang binabasa ko. Amen. Hallelujah. Para manamnam ko yung salita ng Diyos. Salitang ang nanatili sa aking salita, ang siya nanatili sa akin. Sabi, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang. Hallelujah! Amen. Hingin ninyo lahat ng inyong nais. Hallelujah! Lahat daw. Amen. Hingin na ninyo. Kung tayo nanatili sa Kanya at nanatili ang salita niya sa inyo. Eh kung hindi, paano yun? Kahit hingi ka ng hingi, maring may dumatating, no? Pakunti-kunti. No? Eh sabi niya, hingin ninyo ang inyong nais. Ito pala yung karapatan mo. Kasi nababasa mo sa salita ng Diyos yung kanyang mga pangako. Amen. Amen. Kaya pag nababasa mo yung pangako ng Diyos, hihingin mo lahat ng gusto mo. Lord, mapasa ako sa exam. Lord, maging successful ang operation ko. Ibig sabihin, pag hinihingi mo yung nais mo, yun ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Amen. Kasi nanatili ka sa salita ng Diyos. Hindi ka lumalampas. Nandun lang sa salita ng Diyos ang lahat ng hinihingi mo sa Kanya. Amen. Amen. Hallelujah. Ayos pa kayo? Bisig pa kayo? Yes. Amen. Malapit na. Eto pa. Mga benepisyo ng bunga. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masagana nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging alagad ko. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gusto niyo mag-glorify ang Ama? Kailangan tayo nagbubunga ng sagana. Sabi niya, napaparangalan ng Ama. Alam niyo ang pagbunga kasi is a choice. Piliin mo. Kasi kahit gusto kang pagbungahin ng Diyos, kung ayaw mo, Lord, ayaw kong bungahin, ayaw ko. Di mananatili kang ganyan. Ayaw kong tumino, Lord, mananatili kang ganyan. Si choice yan. Ang choice ang hindi kayang hadlangan ng Diyos. Nang likhain ng Diyos ang tao nung unang kay si Eva at Adan, no? Inilagay niya lahat yung kanyang kalooban sa atin, sa tao. At lahat ng kalooban ng Diyos sa tao ay lahat mabuti. All the will of God in man is all beautiful. Yung choice, yung pagpili, ang hindi kayang hadlangan ng Diyos. Kasi sabi niya, we are created in the image and likeness of God. Hindi tayo robot. Amen. Amen? Meron tayong pagpili. Amen. Kasi pag pinili mo maging mabuti ka, magiging mabuti ka. Pag pinili mong mayaman ka, magiging mayaman. Amen. Pag pinili mong dukha ka, magiging dukha ka. Sabi ng bata, ayaw mag-aral, pulubin na lang ang mama, pulubin na lang ako. Kasi ayaw mag-aral. Amen? Pag pinili mong makakatapos ka, makakatapos ka. Amen. Amen? Amen. Lalo na anak ka ng Diyos. Yung Amen. pagpili, hindi kayang hadlangan ng Diyos. Nasa atin yun. Ano pinili mo? Yung nangyayari sa'yo. Pinili ni Eva, masarap. Oh, sa tingin pa lang para namang masarap. At tinikpan, masarap na!
Choice niya yun. Kaya napahamak ang tao. Salamat sa Diyos, ni-restore niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya tayo ngayon ay ni-restore sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. We are created now in the likeness of Christ. Kaya eto nga, pinagbubunga tayo. Kasi yung bunga ay karakter na ating Panginoong Jesus. Yung kanyang pagkatao, yun yung bunga niya para sa atin. Amen? Amen. At yung Espiritu ang nagpo-produce ng bunga para sa atin. Hallelujah! Amen? Sabi niya, napaparangalan ng Ama kung masagana tayo nagbubunga. Ibig sabihin, it's glorify the Father. Ano man yung kalagayan mo, ano man sitwasyon mo. Pero pag nakikita ng Diyos yung bunga sa'yo, it will give glory to God. Amen. Amen. May pagsubok ka man, pinagdadaanan. But ang nakikita sa iyo yung bunga ng Espiritu, it will glorify the Father. Amen. 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 Dumadaan ka ba sa maraming utang? Pero ang lumalabas sa iyo ay yung mga bunga, ang bunga ng Espiritu, it will glorify the Father. Sa anumang kalagayan mo, kung nakikita masaganang bunga sa iyo, nagbibigay karangalan sa Diyos. Hallelujah! Amen. Amen! Amen. At sabi niya, sa gayon, kayo'y magiging alagad ko. Amen! Doon pa lang tayo magiging alagad. Ang dami nag-alagad-alagadan. Nakatapos na ng Bible school, alagad na ako ng Diyos! Tapos wala pa ng bunga. Hindi ang naging alagad, yung nagbubunga ng sagana. Amen. Yeah. Yung nagbubunga ng sagana, yung nagiging alagad ng Panginoon. Hallelujah. Kasi yun yung nakakasunod. Tuloy natin. Sabi niya rito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, yun. Ano? Bakit siya maging alagad? Kasi tinutupad yung mga utos. Tuloy natin. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Amen. The love of God is remain in us. Ito pala yung sinasabi doon sa Romans 8. No, sinong makakaagaw sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? Kamatayan ba? Impyerno ba? Anghel ba? Kamatayan, kasakit ba? Kahirapan? Yun lang! Wala kang makapag-iwalay siya sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sumusunod ka sa utos. Yun lang, sumusunod sa utos. Paano hindi sumusunod? Bumibitaw ang pag-ibig. No? Paano hindi? Ito nakasulat. Paano hindi sumusunod? Yung hindi sumusunod, humuhulagpos sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw yung nawawala. Pero ang Diyos nananatili. Amen? Amen. Kung sinusunod mo ang aking mga utos, sabi niya, mananatili sa iyo ang aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang utos ng aking Ama. The same as God, the same as Christ. Nang tinupad niya ang utos ng Ama na siya'y mamatay para sa katauhan, no? Sabi niya, nanatili. At ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Kaya ako nanatili sa pag-ibig ng Ama dahil tinupad ko ang kanyang utos. Amen. Ganun din po sa atin. Kung tinutupad natin yung utos ng Diyos, hallelujah, kahit anong daanan mo, kahit anong maging sitwasyon mo, hindi ka bibitawan ng pag-ibig ng Panginoon. Hahawakan kang mabuti ng pag-ibig ng Diyos. That's the benefits ng isang taong anak ng Diyos na nagbubunga. Sabi ko sa iyo, napakahalaga po na tayo magbunga. Kailangan lang piliin natin na tayo magbunga. Malapit na po tayo. Amen. Buhay pa ba kayo? Amen. Amen. Hallelujah. Seryoso na kayo? Amen. Dapat, serious. Sabi rito, 11. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang sa inyo kagalakan ko. At nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Yung galak mo ngayon, hindi totoo. Dahil kapos. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo ito, pinapahayag ko sa inyo ito, yung mamunga ka ng sagana, upang mapasa inyo yung aking kagalakan.
Meron palang kagalakan galing sa Diyos. Sabi ng Bible, the law, the joy of the Lord is my strength. Kaya pala magiging ganun pa lamang, magiging strength to enjoy ng Lord kung tayo nanatili sa Kanya, tumutupad sa Kanyang utos, at tayo nahumunga. Amen. Kaya yung kagalakan niya ibibigay sa atin. Ano ba yung kagalakan ng Panginoon? Hallelujah. Amen. Amen. Lagi kang masaya kahit anong pinagdadaanan mo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi, lagi kang masaya kahit pagsubok ang dinadaanan mo. Yun yung sabing joy of the Lord. Yung joy niya nagpapalakas sa'yo sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Amen. Sabi niya, ipagkakalob ko yung aking joy sa inyo upang iyong kagalakan ay malubos maging totoo yung kagalakan mo. Amen. Naranasan ba ninyo isang taon hindi tumatawa? Ba't na, para kayo nabigla? Opo, ako. Nasa ministry ako, isang taon ako hindi tumatawa. Lagi seryoso, parang laging may kaaway. Kaaway ko lagi demonyo. Ayun, na-stroke ako. Yun lang. Opo. Sabi niya, yung kagalakan, nagbibigay medisina sa atin. Amen. A merry heart, do it good, like a medicine. Amen. Pero ang malungkuting puso, natutuyo hanggang buto. Amen. Hanggang buto! Matutuyo ka, kapatid! Kung wala ang kagalakan ng Diyos sa'yo. Amen. Amen. Joy of the Lord is your strength. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo ito, mga bagay na ito, upang mas pa sa inyo ang kagalakan ko. Doon pa lang pala makapasa atin yung kagalakan ng Diyos. Yung mga sinabi ng Diyos na napili sa Kanya, sumusunod sa Kanyang utos, nagbubunga ng sagana. Kaya yung kagalakan ng Diyos dumarating sa atin. At yung kagalakan na yan, ang lahat ng lumalaban sa lahat ng ating kalagayan. It's all joy! Wala ka nang sasaingin, yes! Hallelujah! May gagawin ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Amen! Amen. Hallelujah. Hindi lang ninyo alam yung pinagdaraanan ko kanina. Kanina parang hindi ako makatayo. Sabi ko parang hinahadlangan ako ng demonyo. Talagang nagpapalpitate yung heart ko. Sabi ko normal naman ako, normal ang blood pressure ko. Pero kanina nung nag-worship tayo kanina, bigyan sumikip. Yung tumakbo ko sa likod. Nag-rest ako. Sabi ko, talagang may gagawin ng Diyos. Amen. Alam mo ninyo, may gagawin ng Diyos. Amen. Kasi may kaaway. Gusto niya akong pigilan. Bago ako tumayo dito, sabi ko, Lord, hawakan mo. Bago ako'y matumba. Biglang naisip ko yung mga pastor na habang nag-preach, tutungo na lang. Sabi ko, Lord, hindi. Hindi mo hayaan. Amen. Dahil nais pahayag ng Diyos sa umarang ito about the fruit of the Spirit. Ay sa pinakamahalaga sa buhay ng bawat Kristiyano. Amen. Tandaan nyo, ito yung pinakamahalaga sa Panginoon, yung ating bunga. Hallelujah! Sabi niya rito, kung nanatili tayo sa Kanya, mananatili ang Kanyang pag-ibig. Hindi bibitawan, hindi tayo iiwanan ng pag-ibig ng Diyos. Katulad niya, na sumunod sa utos ng Ama at nanatili siya sa pag-ibig ng Ama. Susunod, sinasabi ko sa inyo yung mga bagay na ito dahil upang mapasa inyo yung aking kagalakan. So yung mga Kristiyano nagbubunga ngayon, masaya! Amen. Sabi niyo, Amen. Yung mga Kristiyano nagbubunga ay masaya! Amen. Bakit hindi ka
sigaw. Parang may pumipigil sa inyo. Di ba, minsan pag mag-worship, ano yung kanta kanina? Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm, holy mountain. Blow the trumpet. Blow the trumpet in the... Parang may puwit. Ibig sabihin walang buhat. Aray. Sabi nito yung buhat. Parang yung kamay. Ang bigat-bigat. Bakit pag nasa labas, pinakilala yung superstar eh. Sorry. Pinakilala yung sikat na artista. Ando ka sa gitna, sabi mo, "Waaah!" Umiiyak pa. Nahimatay pa. Michael Jackson. Di mo ba? Dahil nahimatay. Bakit sa Diyos? Kasi faith yan eh. Is in the Spirit. Kaya by faith, I know my God. He is more than powerful. He is more than conqueror. Amen. That's why I worship Him. Amen. That's faith. Yes. Kayong truth lumalabas. Amen. Sumisigaw ka, lumulundag ka. Woo! Hallelujah. Because you know who is your God. Amen. Alam mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Alam mo kung sino ang Diyos na sinasambong mo. Hallelujah. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo. Napunta sa magmamahalan. Kasi pag-ibig niya, yung bunga eh. Amen. Kaya titingnan ka ngayon. Yes, you love God. Pero titingnan ka sa katabi mo. I also love you. Amen. Yeah? Kasi dito nakikita kung totoo yung pag-ibig mo sa Diyos. Kung mahal mo iyong kapatid. Amen. Amen. Minsan ito yung mahirap. Mahirap gawin. Love you, sister. Minsan plastic eh. Beso-beso. Magpahalan kayo, sabi niya. Maging tunay. Dito makikita yung totoong mga disipulo ng Diyos, yung nagmamahalan sa isa't isa. Amen. Amen. Kaya tayo pinagpapalay, kaya tayo magpapalay ng Diyos. Yung bunga ng blessing natin, yung blessing din po, bunga din po yan. Bakit? Para magawa mo yung pagmamahal mo sa iyong kapatid. Amen. Amen? Amen? Amen. Hallelujah! Pag nakita mo yung kapatid mo merong kailangan, you will bless your sister and brother. Amen. Amen! Kaya kami ni-bless ng Lord. Amen. Why? You want to see the love. Yung pag-ibig natin sa isa't isa. Hallelujah! Kaya kung di papayag, hindi ako magpalain ng Diyos. Lord, bless me! Amen. Kayamanin mo ako, Panginoon! Amen. Hindi naman masamang humingi ng kayamanan. Amen. Bakit? Anong layunin? Dahil nagbubunga ka. Dahil nais mong ipahayag yung pag-ibig mo sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Amen. Amen! Amen. Kaya ka pinagpapala para may pahayag mo yung pagmamahal mo, para makita ang Kristo sa buhay mo. At lahat kayo pagpapalain ng Diyos. Sabi niya sa Ephesians 2:7, ginawa niya lahat yung kaligtasan upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di matingkalang kayamanan ng kanyang kagandahang loob. Amen. The riches of His grace ay makita sa buhay natin. Hindi siya papayag na hindi ka pagpalain. Hindi siya papayag na mahirap ka. Amen. Iaangat ka ng Diyos sa iyong kalagayan. Amen. Itataas niya ng antas upang makita yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Thank you, Lord. Sabi niya rito, ito ang aking utos, magmahalan kayo.
13. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Katulad ng Panginoon. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ganon din. Miaalay natin ang buhay para sa iba. Yun yung tunay na pagmamahal. Yun yung tunay na pag-ibig. Hindi nakasentro sa sarili mo. Hindi nakasentro sa iyo. Pagbastan yung salita ng Diyos, love your nauna neighbor. As, babalik yung love name, yourself. Ibig sabihin, nagpalamang ka sa iyong kapitbahay o nagpalamang ka sa kapatiran. Amen? Yun po yung pag-ibig ng Diyos at maaabot mo natin yun. Amen. Mga sabi niyo, hirap naman ng Pastor. Hindi po, maabot mo natin yun kung tayo na natiling nagbubunga at sumasagana yung bunga natin. Hanggang sa isang araw, hindi mo na nakikita yung sarili mo at nakikita mo ng iba. Dahil puno-puno ka na ng pagpapala. Pasagana na yung buhay mo. Mayaman ka na, bilyonaryo ka na, trilyonaryo ka na. Amen. Kaya nakikita mo yung iba. Sino pagpapalain ko? Sino bibigyan ko? Amen. Yun ang nais ng Diyos mangyari sa buhay natin. Amen. Hindi, Lord, hanggang dito lang ha. Ang blessing mo, Lord, ha, dito lang. Hindi po. Huwag nyo hadlangan ng Diyos. Kaya nahadlangan dahil yung bunga natin nauudlot. Para pag hinahayaan mo na ikaw may bunga, sumagana ang buhay mo. Pasasaganain ka rin ng Panginoon. Nalala ko isang pastor na kaibigan namin. Pagpapalain siya talaga ng Lord eh. Simultaneous yung blessing darating. Nakita ko na yun, pinakita ng Lord sa akin. Pero isang araw, sinabi ng Diyos talaga sa kanya, no? Natutulog siya, nagsalita ang Lord sa kanya. Sabi niya, pagpalain mo si Lucio na paano niya. Narinig niyo yun. Pagpalain mo si ang aking lingkod, si Lucio na paano niya. No, pag tayo niya, Sunday, yun, sinayagyagan yung narinig niya sa Lord. Ang sabi ng Lord, siya yung magpala sa akin. Ang ginawa niya, pinasa niya sa kongregasyon. Sabi ng Lord, pagpalain natin. Sabi niya, naging natin na. Samantalang siya yung sinabihan. Alam niyo yung time na yun, meron siyang milyon. Yung tithes lang na may naantay ko eh. Ina 6 million. Magkano yung tithes nun? 600,000. Yung sabi ng Lord sa kanya, pagpalain mo. Pagpalain daw po ako. Siya pa nagsabi naman. Pero pagdating sa kongregasyon, sabi niya, sinabi ng Lord sa akin, pagpalain natin si Pastor. Pinasa na sa kongregasyon. Yun yun, milyon yung hawak niya. Magbubukas ang Lord sa kanya ng simultaneous business. Maraming kayamanan darating sa kanya. Di-bless ako. Pag-bless, binigyan ako 1,000. Alam mo, grip na grip po ako. Sinaintindihan ko, sinasabi niya. Kasi yun ang switch ng Lord para siya ay buksan sa dakilang pagpapala. Nag-grip po yung Espiritu ko, hindi dahil doon sa pera, doon sa hindi po yun. Nag-grip ako sa kanya dahil yung sinasabi nito, tinutupad niyo ang aking utos. Utos sa kanya ng Diyos yun eh. Hindi niya natupad. Amen. Alam niyo, pagkatapos po doon, na naginip si Sister Nora, gumante. Si Sister Nora naman na naginip. Napaniginip ko yan. Namamasyal kami sa bahay niya. Tapos pag umakyat kami sa second floor, pagdating doon sa third floor, sarado. Nasarduhan niya. Hindi na kami nakapunta ng third floor. Ito, mensahe ng Lord. Ibig sabihin yung blessing niya, hanggang dyan na lang. Putol. Totoo po. Amen. Hanggang kisame na lang. Putol. Totoo po, hanggang ngayon, hindi siya makaon sa buhay. At ang mahirap, ligaw yung buhay niya. Oh, ligaw. Huwag hindi ko na sabihin yung kasalanan niya. Sabi ko talagang napakahirap na hindi tayo sumunod sa sinasabi ng Diyos. Amen. Pag utos ng Diyos, sundin mo. Dahil Amen. pag sinunod mo, sigurado, 100% 200%. pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya rito, Thank you, Lord. sana tayo? Yung dakilang pag-ibig na aaring taglayin ng sino man para sa
kanyang kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Dito po tayo magniningning. If we can give our life to our neighbors, to our brethren, yung ating buhay. Ibig sabihin, hindi na tayo nakasentro sa buhay natin, kundi nakasentro tayo sa pangangailangan ng iba. Ito yung pagpapahayag ng tunay na pag-ibig. Diretso tayo. Kayo'y mga kaibigan ko ngayon. Ito yung benefits pa natin. Pag tayo nagbubunga, tayo kaibigan na ng Diyos. Amen. Alam mo niyo kaibigan? Kayo mga sister. Harap ka sa kanila. Kaibigan. Pre. Ano ba? Ano yung kaibigan eh? Pag kaibigan, ibig sabihin, kabady-bady mo. Alam mo kung yung karakas mo, alam mo yung karakas niya. Yun ang ibig sabihin ng kaibigan. Salamat ka. Kaibigan mo na siya. Amen. Amen. Hindi na siya malayo sa'yo. Amen. Yung kaibigan mo. Ang Diyos. Sabi Amen. rito eh. Hallelujah. Hindi ko na kayo tinuturing na alipin, Kundi kaibigan. kundi kaibigan. Bakit? Hallelujah. Yung alipin, hindi Jesus. niya alam yung ginagawa ng kanyang amo. Pero ang kaibigan, sinasabi ko lahat ng aking narinig mula sa Ama. Everything that I heard from the Father, I tell it to you. Wala nang sikreto. Hindi na magsisikreto siya ang Diyos. Sasabihin niya lahat ng narinig niya sa Ama. Amen? Amen. Ganun tayo kalapit sa Panginoon. Kung tayo nagbubunga ng sagana. Ito pang huli. Handa na kayo? Amen. Handa na kayo magtakos? Sabi niya, haba naman pastor. Pero ayos lang ba oras ko? Praise God. Sabi niya rin hindi kayo ang pumili sa akin. Amen. Hallelujah! Hindi kayo pumili sa akin. Sabi niya, ako ang Panginoon ang pumili sa inyo. Kaya ka nandito, pinili ka ng Diyos. Amen. Itanggi ka pa rin. Kaya ka nakaupo dyan dahil pinili ka ng Diyos. Amen. Hallelujah! Kahit anong lahi pang pinagkulat mo, kahit lahi ka pa ng mangkukulam, lahi ka ng Muslim, Amen. lahi ka ng Buddhist, Amen. kahit anong lahi ka pa, pag nandyan ka, ibig sabihin, pinili ka ng Diyos. Amen. Tinawag ka ng Diyos. Amen. Pinili ka. Hallelujah. Eto pa, pinili ka, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo. Tingnan nyo, hinirang ka. Special! Special ka sa Panginoon. Amen. Hinirang ka. Ibig sabihin, tinanghal ka ng Diyos. Amen. Amen! Amen. Sabi rito, parang ganito eh, inangat ka ng Diyos sa napakaraming tao. Tapos inangat ka, itinanghal ka. Sabi niya rito, pinili kita, hinirang kita. Kumbaga naghanap ang Lord, ang daming kaluluwa, ang daming tao. Ha? Hinirang. Pinili. Amen. Hallelujah! Gano'n ka ka-special sa Panginoon! Tapos ayaw mo magbunga! Ang gusto niya lang magbunga ka! Dahil bakit? Meron siyang ipapahayag! Meron siyang ipapakita sa madla! Na ikaw ay anak niya! Na kanyang pinagpapala! Na kanyang binago ang buhay! Amen. Yun po yun eh! Hinirang ka ng Diyos! Hinirang tayo ng Diyos, kaya huwag sabihin na kung maglingkod ka sa Diyos eh. 1/4 lang, Lord, ha? Hindi buo. Hindi. Maglingkod ka ng buong buo. Amen. Amen. Hallelujah. Bakit? Dahil pinili ka ng Diyos eh. Hindi mo at pansin, kahit anong ginawa mong kasalanan, kahit na hanggang ngayon nagkakasala ka eh. Amen. Pero nandiyan ka pa rin eh. Tumalikod ka nga ng noon eh. Amen. Na para ka ng unbeliever. Yes. Na para ka ng hindi mananampalataya. Bakit ibinalik ka ng Diyos? Kasi pinili. Kasi pinili ka nga eh. Amen. Ganyan kayaman ang biyaya ng Diyos sa'yo. Amen. Amen?
Kahit napantok-antok ka dito sa church eh. Ganun eh. Kahit na hindi ka pumapalakpak pa praise and worship eh. Hindi ka tumatawa, hindi ka, hallelujah! Hindi mo kaya yun? Praise the Lord! Pero kasi pinili ka, kaya ka nandyan eh. Amen. Makulit ang Panginoon. Hindi siya nagbabago. Sabi ng Lord, magbubunga rin ito balang araw. Amen. Pagtanda nito, sigurado magbubunga na ito. Pag ito ay ano na, yung hindi na makalakad, ay magbubunga na yan. Gusto niya? Yun ang naging totoo ka nung matanda ka na. Hindi ka na magpasal. Na-stroke muna, no? Maraming ganun. Amen. Nung malakas pa, ako, pag ganyan-ganyan sa Lord, kung saan siya pumunta, yes, maya ka man naman biyaya ng Diyos eh. Eh, biglang nagkasakit, na-stroke. Na-stroke na, hindi pa nagsasalita, pastor, umiyak na. Wala pa sinasabi yung pastor, umiyak na. Napupuspos na. Ayun, nagbunga na. Kaya lang, wala na, nakalakad. Hindi na mapag-worship, bakit? Malungkot na yung kamay. Hindi na maitaas. Na-stroke. Hindi na makapalakpak. Namantalahin. Napapakasan. Huwag naman po sana gano'n. Amen. Habang tayo. Yes. Ibigay natin lahat sa Panginoon. Amen. Totoo tayo sa pagsamba. Amen. Totoo yung bunga natin. Amen. Amen. Hallelujah. Pinili ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos. Sabi niya rito, hiniring ko kayo upang kayo'y humayo at mamunga ng sagana. Grabe. Ito yung plano ng Diyos sa atin. Upang humayo at sabi niya rito, manatili ang inyong bunga. Sabi niya, upang humayo at mabunga at manatili ang inyong bunga. Ba't sinabi mo? Dapat hindi mawawala yung bunga natin. It's on your choice. Piliin mo lang. Ngayong umaga sabihin mo lang sa Lord, Lord, pabungahin mo. Amen. I-request mo sa Lord, Lord, pabungahin. Lord, pabungahin mo. Pabungahin mo ng Espiritu. Bunga ng Espiritu. Yun lang hihingi natin ngayon. Amen? Na magbunga tayo sa Espiritu ng Diyos. Dahil bakit? Ito yung mahalaga at pinakamahalaga sa harapan ng Diyos para sa ating buhay. Amen? Amen. Yeah. Hallelujah. Sabi rito, sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama. Tingnan ninyo. Kung tayo nagbubunga ng sagana, sige lang mga musicians. Kung tayo nagbubunga ng sagana, ibig sabihin kasama yung kayamanan. Sabi niya rito, hingin ninyo ang lahat ng inyong maibigan. Amen? Amen. Hingin ninyo ang lahat ng inyong maibigan at mapapasa inyo. Sabi niya. Ibibigay sa inyo. Ibig sabihin, anything. Kasi sigurado ang lahat ng hihingin ninyo ay para sa bunga ninyo. Yun ang hihingin ninyo, ano man ang inyong hilingin. Sabi rito, ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Amen. The result of the fruit is that we love one another. Amen. Kaya walang magugutom, walang manlulupaypay, kasi inaabot ng bawat isa ang bawat isa sa atin. Amen. Tulad po ng ginagawang visitation. Kaya po nagbibisit yan. Para tayo ay aliwin. Kasi ito ay bahagi ng pagmamahal ng bawat isa sa bawat isa. Amen? Amen. Naunawaan ba ninyo ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito? Amen. Bago magsara ang buwan na ito, at iwan natin itong title natin about fruit of the Spirit in the Kingdom of God.
magpa-process na po yung buhay natin ngayon. Sa araw na ito, na magpo-produce tayo ng bunga. Pipiliin natin magbunga tayo ng sagana para sa ating Panginoon. Amen. Hindi po tayo lahat ay tumayo sa oras na ito.